Sa inisyal na resulta ng drug test, negatibo naman daw ang lahat ng bus driver sa ipinagbabawal ng gamot. Sunod silang sumailalim sa neuropsychological test. Bukod pa rito, ipinagutos din ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na sumailalim ang mga driver ng Joanna Jesh pati na ang commuters bus sa 3 araw na mandatory training at seminar. Sasailalim sila sa susunod na araw, sa Miyerkules, sa isang pagsasanay ng 3 araw na ito'y binibigay ng ating tanggapan at ng UP Center of Transport Studies upang itaas ang kanilang antas ng kaalaman ng batas trapiko. Nitong Sabado na ihatid na sa huling hantungan si Dr. Francisco Sarabia, ang biktima ng malagim na aksidenteng kinasangkutan ng Joanna Jesh at commuter bus. Desidido raw ang pamilya na kasuhan ng operator at driver ng bus. Right now, we are still in grief. Siguro after some time pa lang, baka sakala ka na makakapagpasok. The company would like to communicate through GMA7 the apologies and condolences of the company to the Sarabia family, to the mishap, to the pain that this accident has caused. Rest assured that we are doing everything in order to resolve the matter. Bukas nakatakdang magharap-harap ang pamilya Sarabia, pati na ang may-ari ng Joanna Jesh sa hearing na ipinatawag ng LTFRB kaugnay sa suspensyon ng prangkisa ng bus company. Ayon kay LTFRB Chairman Thomson Lantion, sa sandaling makapasa na mga bus drivers ng Joanna Jesh sa retraining and seminar, posible na silang pabyahihin sa susunod na linggo. Apela naman ng pamilya Sarabia, huwag agad bawiin ang suspensyon sa prangkisa ng naturang bus company hanggat di pa natatapos ang pagdinig sa kaso. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Marami ang natuwa sa comeback performance sa TV ni Ellie Buendia at Francis M. nitong Sabado. At ngayon, balak naman daw ng dalawa na mag-collaborate sa isang project. Makichika tayo kay Lars Santiago. Parang hindi nagkasakit sina Francis Magalona at Ellie Buendia nang mag-perform silang magkasama sa Itbulaga nitong Sabado. Ito ang unang pagkakataong nagtanghalang dalawa matapos silang makipaglaban sa kanya-kanyang karamdaman. Si Francis sa leukemia at si Ellie naman sa sakit sa puso. The industry has been very good to me, and today it's just right that I give back by showing everybody that whoever will have itong sakit na I have right now, it will be parang bala para sa kanila na may pag-asa lahat. Walang imposible, lalo na sa tulong ni God. Masarap, masaya. Na-miss ko eh. At syempre, it's always great to play with Francis. Parang nagbisikleta ulit. Sabi ni Francis, hindi pa siya magaling na magaling, pero magandang ipinapakitang improvement ng kanyang katawan. Sometimes may aches and pains because due to the treatment, it's all part of the process. But my mind is very alert and my appetite is very good. So I'll be doing another treatment by December, another chemotherapy session. Si Ellie naman, mas maingat na raw, lalo na sa pagkain. So far so good. I'm taking my meds and exercising and siyempre ayoko na maulit yon yung nangyari sa akin. Pangalawang beses na yon. So talagang ingat na. Busy ngayon si Ellie sa promotion ng single ng Pupil na Disconnection Notice. Pero nag-uusap na raw sila ni Francis para sa isang collaboration project. Nagpaplano rin silang magtayo ng isang foundation. It's called the Heartist Foundation. Na it will try to help yung mga artists in the music industry na may problema sa health nila. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Gretchen Barreto at Nadia Montenegro umaten sa party ni Annabel Rama. Nagpansinan kaya? Abangan yan. Susunod! Sa bansang Mexico, ang pinakamabigat na lalaki sa buong mundo ikinasal na. Singer at actress na si Jennifer Hudson nagpatid ng mensahe sa gitna ng pagkamatay ng kanyang ina at kapatid. Huling napatalsik sa Survivor Philippines na si Nikki Daculio na yan na surpresa sa pag-alis niya sa isla. Malalaman natin kung bakit.
sa pagpapatuloy ng 24 oras. Pagkalat ng apoy, naabo ang ikalawang palapag ng bahay. Mabilis kasi pagkalat po ng apoy, gawa nga po ng light materials po, puro kahoy po yung second floor po. Ang masaklap, 2 ang namatay sa sunog. Tumangging magpa-interview ang naghihinagpis nilang pamilya. Dinala na sa punerarya ang mga bangkay. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog na idineklarang fire out, wala pang 1 oras. Mabilis din kumalat ang apoy sa Barangay Roosevelt, Poblacion, Iligan City. Dikit-dikit kasi ang mga bahay at gawa pa sa light materials. Sakit ng ulo pa ng mga bumbero ang masikip na eskenita. Nang maapula ang sunog matapos ang 45 minuto, doon na nadiskubre ang bangkay ni Edith Itang at ng 4 na taong gulang niyang anak na si Dingdong. Ang mga anak na nakaligtas di maipaliwanag ang kanilang pighati. Ang iba pang nasunugan ang problema rin dahil wala silang naisalbang mga gamit. Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. Cesar Apolinario, Naka-Alerto, 24. Panoorin niyo po itong balitang ito mula sa bansang Mexico. Nagpakasal na ang pinakamabigat na lalaki sa buong mundo. Kung todo nakaputi pa, yan si Manuel Uribe na 43 taong gulang. Hindi niya magawang makaalis ng kama, pa kaya yun ang kama na mismo ang isinakay sa isang truck. Muntik pang tumagilid pa. Ayan po, may motorcade pa. Bumiyahe na sila. Ang kasintahan niyang yan, si Claudia Solis, naghihintay naman sa lugar kung saan sila ikakasal. 560 kilo ang bigat noon ni Uribe. Kaya siya ang tinagurian ng Guinness World Record na pinakamabigat na lalaki sa buong mundo. Sa tulong ng kanyang nobya, halos kalahati na ang nabawas sa kanyang timbang sa lagay na yan. Chika Minute! Isang matinding trahedya ang kinakaharap ngayon ni Jennifer Hudson, ang singer-actress na unang nakilala bilang finalist sa American Idol Season 3. Natagpo ang patay ang kanyang ina at kapatid sa Chicago, Illinois at nawawala ang kanyang 7 taong gulang na pamangkin. Ang report hatid ni Lars Santiago. Madalas noong mabanggit ni Jennifer Hudson ang inang si Darnell Donnerson sa mga interview. Siya raw ang nag-encourage sa anak na sumali sa American Idol. Nitong Biyernes, natagpo ang patay ang 57-year-old na si Darnell at ang kuya ni Jennifer na si Jason sa kanilang family home sa Chicago, Illinois. The family member found another family member fatally shot. The family member had arrived home, backed out of the house and notified the police. Once the police arrived, a second victim was found fatally shot in the house as well. Ang 7 taong gulang na pamangkin ni Jennifer na naninirahan din sa bahay na yon, hindi mahagilap. Mangiyak-ngiyak na nanawagan ng ate ni Jennifer na si Julia para sa nawawalang anak na si Julian King. All I ask, I don't care who you are, just let my baby go, please. If your baby's with me, then take it out with me. He's 7. Let my son go, please. That's all I ask. I won't ask him to identify you all. I just want my son. Nagalok ng $100,000 si Jennifer para sa kaligtasan ng pamangkin. Suspect sa double homicide ang dating asawa ni Julia na si William Balfour. Hawak na siya ng pulisya. Patuloy naman ang pagdating ng mga nagluluksa sa labas ng bahay ng mga Hudson para mag-iwan ng teddy bear at mag-alay ng dasal. Sa kanyang blog sa myspace.com, nagpasalamat si Hudson sa lahat ng nagdarasal para sa pamilya. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Opisyal ng kapuso ang mga Survivor Philippines cast-off na sina Patani, Vev, Shev at ang huling natanggal sa isla na si Nikki. Ang detalye sa chika ni Nelson Canlas. At ang pang-8 castaway na natanggal sa Survivor Sa nakaraang Tribal Council, nasaksihan natin ang pagkakatanggal sa ika-8 castaway sa isla, ang 21-year-old call center agent na si Nikki Daculio ng Cebu. Maganda, mahinhin at isa si Nikki sa